May nakikinig, hindi titikom kanyang bibig. Sa taglay niyang kulit, tsak ika'y mapapaibig. Ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Gandang gabi! Ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time. At ngayon nga yung pinag-uusapan natin ay ang mga taong toxic sa buhay mo. Alam ko sa mga oras na ito, the moment na narinig mo ang salitang toxic, meron ka na agad na isip, ay, sino kaya yarn? Reveal mo naman yarn! Diba? Alam nyo mga yes friend, hindi naman din talaga tayo makakaiwas, no? At hindi rin natin maikakaila na karamihan sa atin ay napapaligiran ng mga taong walang magandang dulot sa ating buhay, diba? Pero for some reasons, hindi natin maunawaan, hindi natin maintindihan na kung bakit itong mga taong ito ay nananatili pa rin nakadikit sa atin. Diba? Yung kung pwede namang ilayo mo na sa buhay ko yan, bakit ba yung tadhana pilit na dinadala siya sa'yo? Hindi natin alam, di ba? Maaaring yung taong yan ay magdadala pala sa'yo ng leksyon or ng konsumisyon. Yun talaga. Di ba? Yung hanggat maaari, as much as possible, ayaw mo na sana siyang makita, ayaw mo na sana siyang makasama, ayaw mo nang makadaupang palad, pero pinagdidikdikan sa pagmumukha mo na, andito na naman siya. Makakasama mo siya, di ba? Yung kahit napikang-pika ka na, iritang-irita ka na, wala kang magagawa. 'Di ba? Bilang ikaw nasa tamang pag-iisip, no? Kailangan mo siyang pakisamahan. Kahit papaano, kailangan mo pa rin siyang pakitaan ng respeto. At sino-sino yung mga taong to? Ito kadalasan yung mga talagang malalapit sa'yo, 'di ba? It's either mga kaibigan mo, mga kamag-anak mo, katrabaho, ayan, naku. Marami yan, talamak yan. Diba? Yung wala ka namang ginagawang masama sa kanila pero hinihila ka nila pababa. Diba? Yung makita ka lang nilang umunlad ng kaunti nang gagalaitin na sila, galit na sila. Ay, ganun ba? Ganun ba dapat? Ikaw lang ba dapat ang umasenso? Ikaw lang ba ang may malayang buhay sa mundo? Kapag ako bumubulusok pataas, dapat bubulusok pa rin ako pababa, ganon. Diba, may mga ganyang klase ng tao hindi mo alam kung toxic ba sila or insecure. Ba't kaya ganon, no? Yung hindi sila masaya sa tagumpay na nakakamit ng kapwa nila. Mapakaibigan, makapapamilya, mapakapuso, lahat na. Mapakapitbahay. Yung itinuturing mo na akala mong malapit sa'yo, pero kapag nagtagumpay ka, sila rin pala yung unang tataas ang kilay. Bakit naman ganyan, oy? Ang usapan kapag merong naging successful, di ba dapat ang response palakpakan? Bakit naman ganon? Bakit naman parang, ayoko na lang mag-talk. Charot, diba? Ito yung mga taong nakatali na sa ating buhay na kahit may option tayong tanggalin sila, tila nahihirapan tayo, diba? Sa sitwasyon na kapag kinat off mo sila, pag inalis mo sila sa buhay mo, pag pinili mong wag nang maging associated sa kanila is, ang magiging tingin sa'yo ng mga tao ay, siya yung masama yung ugali kasi siya yung nang cut off. Tingin nila ikaw yung masama. Tingin nila ikaw yung problema without them knowing na kaya mo lang gustong alisin niyang taong yan sa buhay mo ay dahil toxic siya. Ikaw na yung nag-adjust. Toxic in a way na pangit yung ugali. Bad influence sa'yo. May bisyo. Hinihila ka pababa, diba? Maraming aspeto ang pagiging toxic, pero ano't ano pa man sa larangan na yan, for as long as hindi na siya okay sa'yo, okay lang na tanggalin mo siya sa buhay mo. Kaya alam mo, yes friend, ikaw, kung meron kang toxic na tao sa buhay mo at pakiramdam mo
talaga namang sakit na siya sa ulo at wala na siyang magandang dulot sa'yo. Especially, di ba, sa mental health mo. Huwag kang matakot na tanggalin siya sa buhay mo. Huwag kang mahiya na dumistansya sa kanya. Kibir, di ba? Sasabihin ng iba, ano naman kung sabihin nila na, ay, ano ba naman yan? Namimili ng kakaibiganin? Talaga! Sa panahon ngayon, mas mahalaga na yung mental health natin kumpara sa kung sino yung mga magiging kaibigan natin. Di ba? Anong pakialam ko sa sasabihin nila kung yun yung makakabuti sa akin? Well-being mo pa rin ang nakasalalay dito. Well-being mo ang higit na mahalaga. Kaya walang masama kung sasalain mo yung mga taong papapasukin mo sa buhay mo. Walang problema dun. Lalo na kung gusto mong mamuhay ng mapayapa. Kasi sa totoo lang, no? Ang hirap pakisamahan yung mga ganitong klase ng tao, yung mga taong toxic. Yung mga taong may ubo yung utak. Ang hirap balansehin ng mga ganyang klase ng tao. Kasi kung hindi ka iiwas dyan, kung hindi mo yan lalayuan, dalawa lang ang pwedeng mangyari. It's either sumabog ka, magpang-abot kayong dalawa, patulan mo siya, or worst, pangalawa, maging kagaya ka niya. Ma-adapt mo yung mga characteristics niya na ayaw mo sa kanya. Kaya kung gusto mo ng maayos na pamumuhay, matuto kang mag-set ng limits kung sino lang yung gusto mong papasukin at kung sino lang sa tingin mo ay yung karapat-dapat na manatili sa buhay mo. Alam ko na kahit papano, no, may takot ka na magpakawala, mag-let go ng mga tao sa buhay mo kasi oo nga naman, naging parte rin sila minsan ng buhay mo at may mga naiambag din sila sa'yo na kahit papaano mapapasabi ka ng at least kahit papaano. Takot kang mahiwalay kasi nakasanayan mo na. Pero at the end of the day, isipin mo rin yung magiging long-term effect niyan sa'yo. Kung ano yung magiging kakahinatnan mo or ninyong dalawa or ng grupo ninyo kapag pinagpatuloy nyo yung samahan na meron kayo. Kasi sa dulo, hindi mo na siya mababago. Yun ang katotohanan. Ganyan na yung taong yan. At wala ka sa disposisyon para baguhin siya dahil choice niya maging ganyan. Ganyan na yan. Established na yung mindset na meron siya. Bago ka pa man dumating sa buhay niya, for sure ganyan na siya. Pero ikaw, may choice ka pa. May pagkakataon ka pa, pwede pa, makakalayo ka pa. May pag-asa pang putulin yung connection mo na meron ka sa kanya, especially again and again kapag hindi na healthy yung relationship na meron ka sa kanya. So again, bottom line of this discussion, piliin mo yung mga taong gusto mong manatili sa buhay mo. At number 1 dyan, si Biboy Bibo. Dapat lang, oy. Dapat lang manguna ako sa mga papaistayin mo sa buhay mo kasi kulang ikaw kapag wala ako. Ano daw? Ay nako, itigil na natin to. Baka maging toxic na ako sa pandinig ninyo. Sige na. Mga yes, friend, 3 oras na BB time na naman ang ating pinagsamahan. Nakapili nyo ang BB nyo sa radyo. DJ Biboy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Okay, magkasama at magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras. Dito pa rin at dito ka lang sa istasyong Tanggal Limot ang Problem, ang 101.1 Yes FM Solid. And here's our next song by Ed Sheeran with Beyonce with their song Perfect. Okay.